Blessed day po sa ating po mga men and women in uniform, nasa office man po or nasa duty po sa labas. Blessed day po sa ating po lahat. Ngayon po dadako na po tayo po sa ating pong week number 9 for the title po ay Respect for God. Ito po yung salita po na respect for God ay marami na pong mga tao po na nawala na po ng respeto po sa Panginoon Diyos po natin. Lalo na po sa paggamit po ng pangalan po ng Diyos na wala pong kabuluhan or sinisisi pong Panginoon Diyos po sa nangyayari po sa buhay. Tingnan po natin po dito kung ano po nilalaman po ng lesson number 9 po natin about po sa respect for God. Sabi po dito is, I believe in God, the Supreme Being, the great provider, and the creator of all men, and everything there to me. I return to do no less than love Him, above all obeying His word, seek His guidance and the performance of His sworn duties, and to honor Him at all times. Ito po napakaganda po dito na sinabi po dito that the Supreme Being, ang pagkamataas po ng ating pong Panginoon Diyos. At next po dito, Sir and Ma'am, is yung the great provider, ang ating pong Panginoon Diyos. Na masasabi po natin, we respect our God because of His Supreme Being, the great provider, at isa pa po dito is the creator of all men and everything that there to me. Ito pong Panginoon Diyos po natin sa ating pong buhay, that we put respect po sa Kanya, sa ginawa po ng Panginoon Diyos po sa ating pong buhay. Ang kabuuan po ng lesson po dito ay makikita po natin, first thing, Sir and Ma'am, is the Supreme Being. Ano ba yung pagka-Supreme Being po ng Diyos po natin? Ano ba yung pagka-mataas po ng Diyos sa ating pong buhay? Bilang po hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Ito pong ating pong Panginoon Diyos ay napakadakila. Sabi po ng 2 Chronicles chapter 20 and verse 6, and it said, O Lord God, for our fathers, you are not God of heaven. You rule over all kingdoms of the nations, and your hand are power and might, so that none is able to withstand you. Di ba, makita po natin po dito, Sir and Ma'am, ang kapangyarihan po ng Panginoon Diyos kung paano niya po i-control, kung paano niya po pangunahan po ang sanlibutan na ito. Eh, sabi niya po dito, you rule over kingdoms of nations. Diba? Siya po namumuna po doon. Yung ating pong Panginoon Diyos, yung kanya pong pagka-Diyos ng buong nasyon, buong bayan, at buong karian. Kung gaano po ang Panginoon Diyos natin po kadakila. At sabi niya po dito, in your hand are power and might, so that none is able to withstand. Nandiyan po sa mga kamay po ng ating po Diyos ang kapangyarihan at kakayanan, at wala pong makakatindig sa harapan po ng ating pong Diyos. Dahil po siya ay napakadakila po sa ating pong buhay. The next po dito, let's respect our God, is God, the great provider. Siya po nagbibigay po ng ating po mga pangangailangan. May spiritual man, physical man po, ma-mental man po, ma-emotion man, at higit sa lahat po, yung spiritual po natin. I believe, as a life coach, ang Panginoon Diyos po ang nag-provide po ng lahat ng ating pong pangangailangan. Bilang isa pong tatay po, no, ang Panginoon Diyos po nag-provide po sa akin po ng, of course, na kalakasan, wisdom, at trabaho din para to provide the needs ng aking pong mahal po sa buhay. Kaya sabi po dito in the book of Matthew, chapter 6 and verse 31, 32, and 33. Sabi po dito, do not worry then, saying, that we are to eat, or what we are to drink, or what you are to wear for clothing. For the Gentiles earnestly seek all these things, for your heavenly Father knows that you need all things. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and these things will be provided unto you. Kaya po, no,
po yung pagpo-provide po ng ating pong Panginoon Diyos sa ating pong buhay. Kasi po bilang isang tao na normal, na iniisip po natin kung ano po yung kakainin po natin, kung ano po yung iinumin po natin. Pero at sabi niya po dito kung ano po pong susuotin po natin. Pero sabi nga po ng Panginoon Diyos po dito, "But seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things will provided unto you." Kaya unahin po natin po dito po yung kaharian po ng Diyos at yung katuwiran po niya sa ating pong buhay. At lahat po yan ay ibibigay, kaloob po ng Panginoon Diyos po sa atin. Ito po pag sinabi po natin, but seek He first, it means is may condition. Kapag nagawa po natin itong dalawang bagay, seek the kingdom and the righteousness po ng Panginoon Diyos, at lahat po ng mga bagay na ito ay ibibigay po ng Panginoon Diyos po sa atin. Dahil ito po yung kanya pong pangako. Pero gagawa muna po tayo ng action, sir and ma'am, para po yung blessing po ng Lord ay makamtan po natin. The next po dito para po sa respect for God is God who is always wise. O all wise, sorry. The all wise pong Panginoon Diyos po natin. Minsan po nawalan po tayo po ng wisdom kahit po sa mga decision po natin sa trabaho, sa pamilya, or even po sa personal po natin. Minsan po nabablank po tayo dahil po marami po tayong iniisip, marami pong nawawala po sa atin. Kaya, di ba po, no? Ang hinihingi po dito po at katuruan po dito ni Santiago or James chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask God, who gave generously to all without reproach, and will giving him. Diba? Yung Diyos po natin po dito ay nag-aantay na lang po sa atin. Nahihingi po tayo po ng dunong po sa Kanya. At ang dunong na yan ay pagkaloob po yan ng Diyos po sa atin. Na wala pong pag-alinlangan po ng Diyos na ibigay po sa atin po yan dahil hinihingi po natin. At kailangan po natin po yung wisdom na gagaling po sa Panginoon Diyos. Even po si King Solomon, ay humingi po sa Panginoon Diyos po ng wisdom. Hindi po yaman hiningi niya, hindi po kapangyarihan hiningi niya, kundi hiningi niya po sa Panginoon Diyos is the wisdom. Dahil po ang Panginoon Diyos po natin is God who is all wise. Dahil po ang Diyos po natin ay sadya pong napakatalino, napakadakila po niya. Kaya po, sir and ma'am, sa araw na ito, mabiling ko lang po sa ating pong swim, sa ating pong devotional, ay to respect God. Dahil po ang Panginoon Diyos po natin ay siya pong, una po dito is, Panginoon Diyos po natin is supreme being. Pangalawa po dito is the great provider. At pangatlo po dito is all-wise po ang Panginoon Diyos po natin. Nawa ay sa ating pong pagtatapos na ito ay baunin po natin po itong aral na ito na nagmumula po sa salita po ng Diyos. At ito po yung ating pong prayers sa araw na ito. First, the prayers po natin po dito is courage. Nabigyan po tayo ng Panginoon Diyos po ng tapang, ng lakas ng loob. And bigyan po tayo ng Panginoon Diyos po ng kalakasan para magawa po natin ang trabaho, ang magkaroon po tayo ng time po para po sa family po natin at sa community po natin. And of course, a prayer of dedication. Dedication po sa trabaho po, no? Dedication po sa profesyon na meron po kayo. At higit sa lahat po dito ay hingin po natin sa Panginoon Diyos yung nais po ng Panginoon Diyos po sa ating pong buhay. Counters all affairs. Dito po sinasabi po dito na sa ating po by courage to take me when we others will not go. Diba? Na magkaroon po tayo ng courage na kahit yung iba po hindi po nagawa, pero tayo po gumagawa. Nawa po pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos sa linggo na ito, sa ating po mga men and women in uniform, sa PNP personnel. Maraming salamat.